Ang lolo ko ay isang taong may mataas na katanyagan sa aming nayon at palagi siyang masayang tumutulong sa iba. Noong bata pa ako, lumipat sila ng lola ko sa lungsod. Pero sa tuwing may nangangailangan sa nayon, isinasantabi niya ang kanyang negosyo at bumabalik siya sa nayon para tumulong. Lahat ng tao ay nagsasabing mabuting tao ang aking lolo at labis siyang iginagalang. At sa tuwing nababanggit siya, lagi siyang pinauulanan ng papuri ng mga tao. Ikinarangal ko ang pagkakaroon ng gayong lolo. Pagkatapos pumanaw ng aking lolo, madalas kong marinig ang mga tao na pinag-uusapan siya. Sinasabing siya ay isang tao na may mabuting katayuang moral at reputasyon. Nang marinig ko ito, nadama ko na mabuti at mapagkakatiwalaan ang paraan ng pag-asal ng aking lolo. At na kahit pumanaw na siya, may mabuti pa rin siyang reputasyon. Kalaunan, kapag may sino mang humihingi sa akin ng tulong, aktibo ko silang tinutulungan. Nadaramang mabuti ang pagtulong sa iba sa ganitong paraan at ginagawa ako nitong isang mabuting tao. Pagkatapos kong matagpuan ang Diyos, gumawa ako ng mga video sa iglesia. Dahil may kaunting kaalaman ako sa teknolohiya ng computer, lumalapit sa akin ang mga kapatid para humingi ng tulong sa kanilang mga problema sa computer. Pakiramdam ko na ang pagtulong sa mga kapatid na ayusin ang mga issue nila sa computer ay paggawa ng isang mabuting gawa. Bukod pa rito, kapag humihingi ng tulong sa akin ang mga kapatid, nangangahulugan itong pinagkakatiwalaan nila ako at iniisip ko, kung hindi ako tutulong, ano ang iisipin ng lahat sa akin? Iisipin kaya nilang makasarili talaga ako at walang pagkatao? Basta't kaya kong lutasin ang isang problema, hindi ako tumatanggi sa sino man. Minsan, kahit hindi ko malutas ang problema, pinipiga ko ang isip ko para maghanap ng impormasyon at sinusubukang humanap ng solusyon. Kahit pa kumakain ito ng marami sa oras ko at inaantala ang pangunahin kong gawain, inuuna ko pa rin ang pagtulong sa mga kapatid sa mga issue nila sa computer. Pakiramdam ko, dahil tinanggap ko na ang kahilingan nila, kailangan kong gawin ito ng maayos. Kung hindi ko ito gagawin ng maayos, hindi ba't mawawala sa akin ang aking katanyagan? Kung mangyayari iyon, sino na ang magtitiwala sa akin sa hinaharap? Unti-unti, nakatanggap ako ng papuri mula sa mga kapatid at inisip ng lahat na may mabuti akong pagkatao at handa akong tumulong sa iba. Kaya, pakiramdam ko ay sulit ang halagang binabayad ko. Kalaunan, dahil sa mga hinihingi ng gawain, nagsimula akong magsaliksik ng isang bagong uri ng teknolohiya. Partikular na iniutos ng leader sa akin, kailangan mong mabilis na matutuhan kung paano ito gamitin para maituro mo sa iba. Kung hindi, maaantala ang paggamit nito ng mga kapatid at maaapektuhan ang kahusayan ng ating gawain. Habang nakatutok ako sa pag-aaral ng bagong teknolohiya, biglang nag-blue screen at hindi na bumukas ang computer ni Sister Xiaoshu. At hiniling niya sa aking siyasatin kung ano ang problema. Nang tingnan ko ang code ng blue screen, napansin kong hindi ko pa nakikita ang bagay na ito dati. At hindi ko alam kung paano ito ayusin, kaya sinabi kong dalhin niya ito para ipakumpuni. Pero nag-alala siyang masyadong magtagal ang pagkukumpuni at iginiit niyang tulungan ko siya para ayusin ito. Sinasabing, iiwan ko sa iyo ang computer. Sigurado akong maaayos mo ito. Nakita ko kung gaano kalaki ang tiwala niya sa akin. At naisip ko, kung tatanggi uli ako, ano na lang ang iisipin niya sa akin? Hindi ko makuhang tumanggi, kaya pumayag ako. Sa sumunod na 2 araw, nanatili ako sa bahay. Naghahanap ng impormasyon online. Pinipiga ang isip ko para matuklasan kung paano kukumpunihin ang computer. Sinubukan ko ang ilang pamamaraan at sa wakas ay nakumpuni ko ito. Napakasaya ng sister nang makitang gumagana na ang computer. At nagalak ako. Iniisip na nagbunga na sa wakas ang pinagpaguran ko nitong 2 araw.
Pero medyo nalungkot din ako. Iniisip na natulungan ko na ang ibang lutasin ang mga problema nila. Pero hindi ko pa rin nauunawaan ang teknolohiyang dapat kong pag-aralan. Pero sino ba ang nagsabi sa aking mangako ng mga ito sa iba? Magbabayad na lang ako ng kaunti pang halaga at magpupuyat para mag-aral. Pagkatapos niyon, tuwing may mga problema ang mga kapatid sa computer, tinatawagan nila ako para lutasin ang mga iyon. At masyado akong nahihiyang tumanggi. Gumugugol ako ng maraming oras dito na nagpapaantala sa pangunahing gawain ko. Naisip kong imungkahi sa mga kapatid na kung may mga problema ang mga kagamitan nila, dapat muna nilang ipadala ang mga ito sa iba para ipakumpuni. At na pangangasiwaan ko na lang uli ang mga bagay na ito pagkatapos kong makaraos sa abalang panahong ito. Pero kapag tinatawagan ako ng mga kapatid para humingi uli ng tulong, hindi ko mapigilan ang sarili kong tumulong. Kahit ginugugol ko ang mga araw ko na kasing abala ng isang bubuyog, kapag naririnig ko ang mga papuri nilang lahat pagkatapos, ay nararamdaman kong sulit ang pagsisikap ko. Dahil araw-araw akong abala sa pagtulong sa iba na kumpunihin ang mga kagamitan sa computer, napagpaliban ang mga plano ko sa pag-aaral. Tinanong ako ng supervisor kung kumusta na ang pag-aaral ko. At nakipagbahaginan siya sa akin. Hinihimok akong mag-aral pa tungkol sa teknolohiya at ituro ito sa mga kapatid sa lalong madaling panahon. Alam ko kung gaano kaagaran ang gawaing iyon at na ang hindi pag-aaral niyon ay makaaapekto sa kahusayan at progreso ng gawaing pang video. Pero pagkatapos ay naisip ko, kung tatanggi akong tumulong kapag lumalapit ang mga kapatid, iisipin ba nilang ako ay makasarili at hindi mapagmahal? Noong panahong iyon, sinisikap kong mag-aral ng mga teknikal na kasanayan habang tinutulungan din ang mga kapatid na lutasin ang mga problema sa computer. At pakiramdam ko ay hindi sapat ang mga oras ko sa isang araw at pagod na pagod ako. Pero hindi ko alam kung paano magsagawa. Nang maglaon, nang mabasa ko ang mga salita ng Diyos, napagtanto ko ang mga maling perspektiba sa likod ng paghahangad ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa sandaling magsimulang magsalita ang mga tao, natututo sila ng lahat ng uri ng mga kasabihan mula sa mga tao, sa mga hindi mananampalataya, kay Satanas, at sa mundo. Nagsisimula ito sa paunang edukasyon kung saan tinuturuan ang mga tao ng kanilang mga magulang at pamilya kung anong uri ng tao sila dapat maging, kung ano ang sasabihin, kung anong wastong asal ang dapat taglayin nila, kung anong uri ng mga kaisipan at integridad ang dapat mayroon sila, at iba pa. Maging pagkatapos pumasok sa lipunan, hindi namamalayan ng mga tao na tumatanggap pa rin sila ng indoktrinasyon ng iba't ibang doktrina at teorya mula kay Satanas. Ang gawin mo ang lahat ng makakaya mo para matapat na pangasiwaan ang anumang ipinagkatiwala sa iyo ng ibang tao ay ikinikintal ng pamilya o lipunan sa bawat tao bilang isa sa mga anyo ng wastong asal na dapat taglayin ng mga tao sa kung paano sila umaasal. Kung taglay mo ang wastong asal na ito, sinasabi ng mga tao na ikaw ay marangal, kagalang-galang, may integridad, at naginagalang at tinitingala ka ng lipunan. Dahil ang pariralang, gawin mo ang lahat ng makakaya mo para matapat na pangasiwaan ang anumang ipinagkatiwala sa iyo ng ibang tao ay nagmumula sa mga tao at kay Satanas. Ito ay nagiging bagay na ating hinihimay at kinikilatis. At lalo pa ay nagiging bagay na ating tinatalikdan. Bakit natin kinikilatis at tinatalikdan ang pariralang ito? Suriin muna natin kung tama ba ang pariralang ito at kung tama ba ang isang taong sumusunod dito. Talaga bang marangal na maging isang taong tinataglay ang moralidad na gawin nila ang lahat ng makakaya nila para matapat na pangasiwaan ang anumang ipinagkatiwala sa kanila ng ibang tao? Taglay ba ng gayong tao ang katotohanang realidad?
Taglay ba niya ang pagkatao na dapat taglayin ng mga nilikha at ang mga prinsipyo ng sariling pag-asal na dapat nilang sundin na sinasabi ng Diyos? Nauunawaan ba ninyong lahat ang pariralang? Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para matapat na pangasiwaan ang anumang ipinagkatiwala sa iyo ng ibang tao? Ipaliwanag muna ninyo sa sarili ninyong mga salita kung ano ang ibig sabihin ng pariralang ito. Nangangahulugan ito na kapag ipinagkatiwala sa iyo ng isang tao ang isang gampanin, dapat ay ibuhos mo ang buong lakas mo para magawa iyon. Ganito ba dapat? Ang kahulugan ng pariralang, gawin mo ang lahat ng makakaya mo para matapat na pangasiwaan ang anumang ipinagkatiwala sa iyo ng ibang tao. Ay na, kung ipinagkatiwala sa iyo ng isang tao ang isang gampanin, nangangahulugan itong mataas ang tingin niya sa iyo. May tiwala siya sa iyo at iniisip niyang mapagkakatiwalaan ka at sa gayon, anuman ang ipagawa sa iyo ng taong iyon, dapat kang pumayag at gawin ito ng mahusay at naaangkop ayon sa kanilang mga hinihingi at pasayahin at paluguran sila. Kung gayon, isa kang mabuting tao. Ang implikasyon nito ay na ang pamantayan ng pagtutukoy kung isa ka bang mabuting tao ay kung masisiyahan ang taong nagkatiwala sa iyo ng isang gampanin. Maipapaliwanag ba ito sa ganitong paraan? Oo. Kung gayon, hindi ba't madaling maituring na mabuting tao sa paningin ng iba at kilalanin ng lipunan? Oo. Ano ang ibig sabihin ng madali ito? Ang ibig nitong sabihin ay na napakababa ng pamantayan at talagang hindi marangal. Kung maaabot mo ang pamantayan ng moralidad na gawin mo ang lahat ng makakaya mo para matapat na pangasiwaan ang anumang ipinagkatiwala sa iyo ng ibang tao, ituturing kang isang taong may wastong asal sa gayong mga bagay. Ang hindi tuwirang ibig sabihin nito ay nakarapat dapat ka sa tiwala ng mga tao. Sa pagkakatiwala nila sa iyo na mga siwa sa mga gampanin, na isa kang taong may magandang reputasyon at na isa kang mabuting tao. Sa pagninilay sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na hindi ako umaasal o kumikilos ayon sa mga salita ng Diyos, kundi ayon sa mga tradisyonal na kaisipang itinanim ni Satanas, tulad ng gawin mo ang lahat ng makakaya mo para matapat na pangasiwaan ang anumang ipinagkatiwala sa iyo ng ibang tao. Bagamat hindi tahasang ikinintal sa akin ng mga magulang ko ang ideyang ito, napagmasdan ko mula sa murang edad kung paanong maingat na pinangasiwaan ng lolo ko ang mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng iba. At nagaano man kahirap o katakaw sa oras ang mga iyon, tinatapos niya ang mga ito. Kaya naman nakuha niya sa huli ang paggalang ng mga nakapaligid sa kanya. At magiliw pa nga siyang inaalala pagkamatay niya. Inakala kong ito ang tamang paraan ng pag-asal. Na makukuha ko ang paghanga ng mga tao sa ganitong paraan. At na maaari akong maging isang tao na may dignidad at integridad. Hindi ko namamalayan sa patuloy kong pagkakalantad sa ideyang ito. Nagsimula akong maghangad na maging gayong klase rin ng tao. Simula nang malaman ng mga kapatid na may kaunting kasanayan ako sa pagkukumpuni ng mga computer, lumalapit sila sa akin para magpatulong tuwing may mga problema sila. Hindi ko kailanman tinanggihan ang sino man. At bilang resulta, nakatanggap ako ng ilang positibong ebalwasyon. Mas matinding pinaramdam nito sa akin na ito ang tamang paraan ng pag-asal. Kapag muling lumalapit sa akin ang mga kapatid na may mga problema, kahit hindi ko pa natatapos ang sarili kong mga tungkulin, tinutulungan ko pa rin sila. Inakala kong humihingi sila ng tulong sa akin dahil pinagkakatiwalaan nila ako. At pakiramdam ko na kung hindi ko kukumpunihin ang mga computer para sa kanila, hindi ba't binibigo ko sila? Para matiyak na maganda ang sasabihin ng mga kapatid tungkol sa akin, at para maging isang tao na sa paningin nila ay mapagmahal at may mabuting pagkatao, tinutugunan ko ang kahilingan ng lahat. Gaano man ito kahirap, mas pinipiling mabawasan ang oras ng aking pahinga
umaantala pa nga ang aking pangunahing gawain para lang makumpleto ang mga gampaning ipinagkatiwala sa akin ng iba. Namuhay ako ayon sa sinasabing kabutihang asal na gawin mo ang lahat ng makakaya mo para matapat na pangasiwaan ang anumang ipinagkatiwala sa iyo ng ibang tao. Ginagawa ang mga bagay ng walang mga prinsipyo at bigong unahin ang mga gampaning dapat unahin. Hinangad ko lang na sa paningin ng mga tao ay makita ako bilang isang mapagkakatiwalaan at mabuting tao na naging dahilan para hindi ko matutuhan ang mga kasanayan sa paggawa ng video na dapat ay natutuhan ko na at inantala ang aking pangunahing gawain. Nakita ko na ang aking pag-iisip at mga pananaw ay ginawang tiwali at baluktot ni Satanas at hindi ko man lang alam kung ano ang tunay na mabuting tao. Kalaunan, nabasa ko ang marami pang salita ng Diyos at naunawaan kung ano ang mga responsibilidad at obligasyon na dapat gampanan ng isang nilikha. Sabi ng Diyos, may isa pang aspekto sa pahayag tungkol sa moralidad na gawin mo ang lahat ng makakaya mo para matapat na pangasiwaan ang anumang ipinagkatiwala sa iyo ng ibang tao na kailangang kilatisin. Kung ang gampaning ipinagkatiwala sa iyo ay hindi masyadong kumukonsumo ng iyong oras at enerhiya at nasa saklaw ito ng iyong kakayahan o kung mayroon kang tamang kapaligiran at mga kondisyon. Kung gayon, para sa konsensya at katwiran ng tao, maaari kang gumawa ng ilang bagay para sa iba sa abot ng iyong makakaya at maaari mong tugunan ang kanilang mga makatwiran at naaangkop na hinihingi. Subalit, kung ang gampaning ipinagkatiwala sa iyo ay nangangailangan ng marami mong oras at enerhiya at masyadong kumakain ng iyong oras, hanggang sa puntong dahil dito ay isinasakripisyo mo na ang iyong buhay at ang iyong mga responsibilidad at obligasyon sa buhay na ito at ang iyong mga tungkulin bilang nilikha ay mawawala na at mapapalitan. Ano ang gagawin mo? Dapat kang tumanggi dahil hindi mo ito responsibilidad o obligasyon. Pagdating naman sa mga responsibilidad at obligasyon sa buhay ng isang tao, maliban sa pag-aalaga sa mga magulang at pagpapalaki ng mga anak, at pagtupad sa mga responsibilidad sa lipunan at sa ilalim ng batas, ang pinakamahalagang bagay ay na dapat igugol ang enerhiya at oras at buhay ng isang tao sa paggawa sa tungkulin ng isang nilikha, sa halip na pagkatiwalaan ng sinuman ng isang gampanin na kumukonsumo ng kanyang oras at enerhiya. Ito ay dahil nililikha ng Diyos ang isang tao. Binibigyan siya ng buhay at dinadala siya sa mundong ito. At hindi ito para gumawa sila ng mga bagay at tumupad ng mga responsibilidad para sa iba. Ang pinakadapat tanggapin ng mga tao ay ang atas ng Diyos. Tanging ang atas ng Diyos ang tunay na atas at ang pagtanggap sa ipinagkatiwalang gampanin ng tao ay hindi pag-aasikaso sa nauukol nilang mga tungkulin. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang pagtulong sa mga kapatid ay hindi mali at na ito ay ang pagmamahal na dapat taglayin ng isang tao na may normal na pagkatao. Gayunpaman, ang paggugol ng oras at lakas sa pagtulong sa iba sa isang di maprinsipyong paraan, hindi pagsasaalang-alang sa gawain ng iglesia at pag-antala sa aking mga tungkulin. Ang ganitong uri ng pagtulong ay hindi naaangkop at dapat akong umiwas na gawin ito. Inorden ng Diyos ang aking kapanganakan sa mga huling araw at mayroon akong sariling misyon at mga tungkuling dapat tuparin. Kung ipagpapaliban ko ang mga tungkulin ko para tapusin ang mga ipinagkatiwalang gampanin sa akin ng iba, mapababayaan ko ang aking wastong gawain. Kung isasaalang-alang na isinaayos ng pamunuan na pag-aralan ko ang bagong teknolohiya, dapat sana ay natutuhan ko ito sa pinakamaikling panahong makakaya ko na magpapabuti sa kahusayan ng produksyon ng video para sa lahat. Pero tuwing may mga problema sa kagamitan ang mga kapatid at humihingi sila sa akin ng tulong, kahit alam ko
na ang pagkukumpuni ng kagamitan ay kakain ng maraming oras at lakas at aantala sa aking pangunahing gawain, isinasantabi ko pa rin ang sarili kong gawain para tulungan sila. Para lang magkaroon sila ng magandang impresyon sa akin na nagpaantala sa pagsasaliksik ko sa teknolohiya ng produksyon ng video. Napagtanto ko na walang mga prinsipyo ang pamamaraan ko, na hindi ko alam kung aling mga gampanin ang dapat tanggihan at sa alin dapat tumulong. At bulag akong sumusunod sa pilosopiya ni Satanas. Bilang resulta, ginugol ko ang mga araw ko sa pagpapakaabala at pagpapakapagod. Isinasakripisyo pa nga ang oras para sa mga devosyonal at sa pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, at naantala rin ang pangunahing gawain ko. Ngayon, naunawaan ko nang dapat kong palaging unahin ang mga sarili kong tungkulin sa lahat ng oras. Ito ang hinihingi sa akin ng Diyos. Kung ipagpapaliban ko ang mga tungkulin ko para lang makuha ang paghanga ng iba o para tapusin ang mga gampaning ipinagkatiwala sa akin ng iba, pagpapabaya ito sa aking wastong gawain at hindi naaayon sa layunin ng Diyos. Kalaunan, nagbasa ako ng mas marami pang mga salita ng Diyos at nagkamit ng kaunting pagkilatis sa kabutihang asal na gawin mo ang lahat ng makakaya mo para matapat na pangasiwaan ang anumang ipinagkatiwala sa iyo ng ibang tao. Sabi ng Diyos, sa lipunang ito ng mga tao, ang bawat individual ay may transaksyonal na pag-iisip at nakikipagtransaksyon ang lahat. Ang lahat ay may hinihingi sa iba at lahat sila ay gustong makinabang sa ibang tao nang hindi nagdurusa ng anumang kawalan. Sinasabi ng ilang tao, sa mga gumagawa ng lahat ng makakaya nila para matapat nilang pangasiwaan ang anumang ipinagkatiwala sa kanila ng ibang tao, marami ding hindi naghahangad na makinabang sa ibang tao. Nilalayon lang nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya para maayos na pangasiwaan ang mga bagay-bagay. Tinataglay talaga ng mga taong ito ang wastong asal na ito. Hindi tumpak ang pahayag na ito. Kahit pa hindi sila naghahangad ng kayamanan, mga materyal na pag-aari, o anumang uri ng pakinabang, naghahangad sila ng kabantugan. Ano ba itong kabantugan? Ang ibig sabihin nito, tinanggap ko ang gampaning ipinagkatiwala sa akin ng taong iyon. Naroroon man o wala ang taong iyon, hanggat ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para gawin ito ng maayos at tapat na pinapangasiwaan kung ano ang kanyang ipinagkatiwala sa akin, magkakaroon ako ng magandang reputasyon. Kahit papaano ay malalaman ng ilang tao na isa akong mabuting tao, isang taong may mabuting karakter, at isang taong karapat-dapat na tularan. Maaari akong magkaroon ng puwang sa mga tao at mag-iwan ng magandang reputasyon sa isang grupo ng mga tao. Sulit iyan. Sinasabi ng ilang tao, gawin mo ang lahat ng makakaya mo para matapat na pangasiwaan ang anumang ipinagkatiwala sa iyo ng ibang tao. At dahil pinagkatiwalaan tayo ng mga tao, naroon man sila o wala, dapat nating pangasiwaan ng maayos ang mga pinagagawa nila at gawin ito hanggang sa matapos. Kahit pa hindi tayo makapag-iwan ng marka sa kasaysayan, kahit papaano ay hindi nila tayo mapipintasan kapag nakatalikod tayo sa pamamagitan ng pagsasabing wala tayong kredibilidad. Hindi natin maaaring hayaan ang mga susunod na henerasyon na makaranas ng diskriminasyon at magdusa ng ganitong uri ng kasuklam-suklam na kawalang katarungan. Ano ang hinahanap nila? Naghahanap pa rin sila ng kabantugan. Labis na pinahahalagahan ng ilang tao ang kayamanan at mga pag-aari, samantalang ang iba naman ay pinahahalagahan ang kasikatan at pakinabang. Ano ang ibig sabihin ng kasikatan? Ano ang mga partikular na pagpapahayag ng kasikatan sa mga tao? Ito ay ang matawag na mabuting tao at isang taong may mataas na moralidad, isang huwaran, isang taong matuwid, o isang banal. Meron pa ngang ilang tao na
Dahil sa isang bagay ay nagtagumpay sila na gawin ang lahat ng makakaya nila para matapat nilang pangasiwaan ang anumang ipinagkatiwala sa kanila ng ibang tao. At mayroon silang ganitong uri ng mabuting karakter, ay walang katapusan silang pinupuri. At nakikinabang sa kanilang kabantugan ang kanilang mga inapo. Kita mo, higit itong may halaga kaysa sa maliliit na pakinabang na nakukuha nila sa kasalukuyan. Kaya, ang panimulang punto para sa sino mang sumusunod sa di umano'y pamantayan ng moralidad na gawin mo ang lahat ng makakaya mo para matapat na pangasiwaan ang anumang ipinagkatiwala sa iyo ng ibang tao ay hindi ganoon kasimple. Hindi lamang nila hinahangad na tuparin ang kanilang mga obligasyon at responsibilidad bilang mga individual. Sa halip ay sinusunod nila ito para sa personal na pakinabang o reputasyon, para sa buhay na ito o para sa susunod na buhay. Siyempre, mayroon ding mga taong nagnanais na maiwasang mapintasan kapag nakatalikod sila o na maiwasang magkaroon ng masamang reputasyon. Sa madaling salita, ang panimulang punto para gawin ng mga tao ang ganitong bagay ay hindi simple. Hindi talaga ito panimulang punto mula sa perspektiba ng pagkatao o panimulang punto mula sa responsibilidad sa lipunan ng sangkatauhan. Kung titingnan ito mula sa layunin at panimulang punto ng mga taong gumagawa ng gayong mga bagay, ang mga taong kumakapit sa pariralang, gawin mo ang lahat ng makakaya mo para matapat na pangasiwaan ang anumang ipinagkatiwala sa iyo ng ibang tao, ay hindi nagtataglay ng anumang hindi komplikadong layunin. Mula sa mga salita ng Diyos, napagtanto ko na sa likod ng mga taong namumuhay ayon sa tradisyonal na ideyang, gawin mo ang lahat ng makakaya mo para matapat na pangasiwaan ang anumang ipinagkatiwala sa iyo ng ibang tao. Nagtatago sila ng mga pansariling intensyon. Halimbawa, noong tinutulungan ko ang mga kapatid na kumpunihin ang mga computer, bagaman hindi ko inasahan na makakukuha ako ng anumang material na pakinabang mula sa kanila, ginusto kong makakuha ng mabubuting ebalwasyon mula sa kanila at magkaroon ng magandang imahe sa puso nila. Sa makatwid, handa akong isakripisyo ang oras at lakas ko para tapusin ang mga gampaning ipinagkatiwala sa akin, para makita nila ako bilang mapagkakatiwalaan at maaasahan. Naisip ko ang lolo ko. Namuhay siya batay sa kabutihang asal na gawin mo ang lahat ng makakaya mo para matapat na pangasiwaan ang anumang ipinagkatiwala sa iyo ng ibang tao. Natakot siya na pagkatapos lumipat sa lungsod, pupunahin siya ng iba na hinahamak niya ang mga taga-nayon. Kaya kahit ano pang issue mayroon ang mga taga-nayon, lagi niyang sinusubukang gawin ang lahat ng makakaya niya para tumulong sa mga ito. Nagkamit siya ng magandang reputasyon dahil dito, at inisip ng lahat na siya ay isang mabait at mabuting tao. Lubos akong naimpluwensyahan ng aking lolo, at namuhay rin ako ayon sa tradisyonal na ideya ng gawin mo ang lahat ng makakaya mo para matapat na pangasiwaan ang anumang ipinagkatiwala sa iyo ng ibang tao. Kapag nahaharap sa mga paghihirap ang mga taong nakapaligid sa akin, basta't lumapit sila sa akin, ginagawa ko ang lahat para tulungan sila, sa takot na may masabi silang masama sa akin. Kapag nagkaroon ng mga problema sa computer ang mga kapatid at humingi sila ng tulong sa akin, hindi ko isinasaalang-alang ang sarili kong mga tungkulin o kung aling mga gampanin ang dapat unahin. At para maiwasang mawala ang tiwala nila sa akin, isinasantabi ko ang sarili kong mga tungkulin at tinutulungan sila sa paraang walang prinsipyo na nagdulot ng mga pagkaantala sa gawain ng iglesia. Ngayon, naunawaan ko nang ang kakayahang gawin ang lahat ng makakaya mo para matapat na mapangasiwaan ang anumang ipinagkatiwala sa iyo ng iba ay hindi nangangahulugan ng pagiging isang tao na may tunay na pagkatao o marangal na karakter. Paraan lang ito para makuha ang pabor ng mga tao, para gamitin ang pagtulong sa iba bilang paraan upang makakuha ng papuri
at magkaroon ng magandang reputasyon. Ang paghahangad ko nito ay tunay na mapanlihis at mapagpaimbabaw. Hindi ko na kayang mamuhay pa ng ayon sa tradisyonal na ideyang ito. Kailangan kong kumilos at umasal ayon sa mga salita ng Diyos. Ang isang tao ay dapat na maging matapat sa Diyos at sa sarili niyang mga tungkulin. Ang pagtupad sa mga tungkulin ng isang nilikha ay aking misyon at responsibilidad. Kalaunan, kapag nahaharap ako sa katulad ng mga sitwasyon, sinasadya kong magsagawa ayon sa mga salita ng Diyos. Minsan, bumili ng isang bagong computer ang isang kapatid at gusto niyang tulungan ko siyang i-reinstall ang system. Nang nakita kong ang computer ay ang pinakabagong modelo at na hindi ko pa ito na-install dati at wala ito ng ilang driver, napagtanto ko na ang pagpayag na tumulong ay nangangahulugang paggugol ng oras at lakas para maghanap ng impormasyon. Nagtalo ang kalooban ko. Iniisip na kung tatanggihan ko ang sister, iisipin niya kayang ayaw ko siyang tulungan at mawawala ang mabuting impresyon niya sa akin. Pero pagkatapos ay isinaalang-alang ko na may agaran akong gawain na dapat pangasiwaan, na kailangang pagugulan ng oras at pagsisikap sa pananaliksik, at na ang pagtulong sa sister na iset up ang computer ay aantala sa aking gawain. Sa puntong iyon, napagtanto ko na isinasaalang-alang ko na naman ang pagtingin ng iba sa akin. Kaya nanalangin ako sa Diyos. Ayaw nang ipagpaliban ang gawain para sa kasikatan at pakinabang. Pagkatapos, nagbasa ako ng higit pang mga salita ng Diyos. Kung ipagkakatiwala sa iyo ng isang tao ang isang gampanin, paano ka dapat magsagawa? Kung ang gampaning ipinagkatiwala sa iyo ay isang bagay na madali lang gawin, kung saan kailangan mo lang na magsalita o gumawa ng isang maliit na pagkilos, at nasa iyo ang kinakailangang kakayahan, pwede kang tumulong ng mula sa iyong pagkatao at pagmamalasakit. Hindi ito itinuturing na mali. Isa itong prinsipyo. Subalit, kung ang gawaing ipinagkatiwala sa iyo ay kukonsumo ng marami mong oras o enerhiya, o kung sasayangin pa nga nito ang malaki-laking bahagi ng iyong oras, may karapatan kang tumanggi. Kahit pa mga magulang mo ito, may karapatan kang tumanggi. Hindi kinakailangan na maging matapat ka sa kanila o natanggapin mo ang ipinagkakatiwala nilang gampanin. Ito ay iyong karapatan. Saan nagmumula ang karapatang ito? Ito ay ipinagkakaloob sa iyo ng Diyos. Ito ang pangalawang prinsipyo. Ang pangatlong prinsipyo ay na kung ipagkakatiwala sa iyo ng isang tao ang isang gampanin, kahit pa hindi ito kumukonsumo ng maraming oras at enerhiya, pero makagugulo ito o makaaapekto sa paggampan mo ng tungkulin, o makasisira ito sa kalooban mong gampanan ang iyong tungkulin, pati na rin sa iyong katapatan sa Diyos, dapat mo rin itong tanggihan. Kung ipagkakatiwala sa iyo ng isang tao ang isang bagay na makaaapekto sa iyong paghahangad sa katotohanan, makagagambala at makagugulo sa determinasyon mong hangarin ang katotohanan at sa hakbang ng iyong paghahangad sa katotohanan, at makapagpapasuko sa iyo sa kalagitnaan, lalo mo pa itong dapat tanggihan. Dapat mong tanggihan ang anumang nakaaapekto sa paggampan mo ng tungkulin o sa paghahangad mo sa katotohanan. Karapatan mo ito. May karapatan kang humindi. Hindi kinakailangan na igugol mo ang iyong oras at enerhiya. Pwede mong tanggihan ang lahat ng bagay na walang kabuluhan, halaga, pagpapatibay, tulong, o pakinabang sa iyong paggampan ng tungkulin, paghahangad sa katotohanan, o kaligtasan. Maituturing ba itong isang prinsipyo? Oo, isa itong prinsipyo. Nagbahagi ang Diyos ng 3 prinsipyo kung paano natin dapat pangasiwaan ang mga gampaning ipinagkakatiwala sa atin ng iba, na nagbigay sa akin ng landas ng pagsasagawa. Kung ang issue ng computer ng sister ay hindi komplikado at isang simpleng gampanin lang, matutulungan ko siya.
dahil ito ang pagmamahal na dapat umiral sa pagitan ng mga kapatid. Pero kung ang problema niya ay hindi kaagad na malulutas at mangangailangang isantabi ko ang aking mga tungkulin at gumugol ng oras at lakas para malutas, dapat kong timbangin ang mga kalamangan at kahinaan at isaalang-alang muna ang sarili kong mga tungkulin. At kung maaantala nito ang pag-usad ng aking gawain, hindi ako pwedeng pumayag na tumulong. Hindi ako pwedeng magpatuloy tulad ng dati. Tinatanggap ang bawat kahilingan anuman ang kahalagahan nito para lang makamit ang papuri ng mga tao. Nang hindi isinasaalang-alang ang sarili kong mga responsibilidad at obligasyon. Magdudulot ito ng pagkaantala sa gawain ng iglesia. Ang pagiging tapat sa atas ng Diyos at ang pagtupad sa sarili kong mga tungkulin ang pinakamahalaga. Kung titimbangin ang mga salita ng Diyos, ang pagtulong sa sister na i-reset ang computer niya ay kakain ng oras at lakas ko at aantala sa aking mga tungkulin. At isa pa, hindi rin ito kailangan agad ng sister. Kaya tinanggihan ko siya at sinabing tutulungan ko siyang i-set up ang computer niya kapag may libreng oras ako. Nang nagsagawa ako ayon sa mga salita ng Diyos, nang hindi isinasaalang-alang ang sarili kong mga interes o pinoprotektahan ang imahe ko sa paningin ng iba, nakadama ako ng kalayaan at kagaanan at malinis na konsensya. Sa pamamagitan ng karanasang ito, napagtanto ko na ang paghahanap ng katotohanan at pagsasagawa ayon sa mga prinsipyo sa lahat ng bagay ay ang tamang landas. Dapat kong tanggapin ang aking mga tungkulin nang hindi iniiwasan ang mga ito at ilaan ang pinakamakakaya ko sa paggawa ng mga ito dahil ito ang aking responsibilidad at obligasyon. Gayunpaman, para sa mga gampaning ipinagkatiwala sa akin ng iba, kailangan kong suriin kung umaayon ba ang mga ito sa mga prinsipyo at kung maaantala ba ng mga ito ang mga tungkulin ko. Hindi ko dapat ihalo ang mga interes ko o mamuhay ayon sa mga pilosopiya ni Satanas. Ito ay naaayon sa mga salitang ito ng Diyos. Ang tingnan ang mga tao at bagay at umasal at kumilos nang ganap na ayon sa mga salita ng Diyos na ang pamantayan ay ang katotohanan.